Magandang araw po sa inyo lahat. May dahilan po kung bakit naririnig niyo ako ngayon. Hindi po ito coincidence lamang. Hindi po ito basta-basta na lang nagkataon. Nakikinig ka ngayon siguro kasi dahil mismo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro na curious ka nung nabasa mo yung title ng video. O kaya baka naman may dinadala ka ngayon na mabigat. Naghahanap ka ng karamay o naghahanap ka ng sign. Ito na yun. O naghahanap ka ng mapapakinggan na makakatulong sa nararamdaman mo ngayon. Baka sadyang dinala ka dito ng mahal na Senyor. Pwede rin naman na sadyang deboto ka lang na gusto mo lang din makinig ng mga kwentong tungkol sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sumakto lang talaga na nakita mo sa internet, nakita mo sa feed mo. Hindi po ako naniniwala na sa mga biglaan na lang o coincidence. Gusto ko pong maniwala na lahat ng nangyayari may dahilan. Kaya may dahilan po kung bakit nakikita nyo yung video na to ngayon. May dahilan kung bakit napapakinggan nyo ako ngayon. Ako po nagdesisyon na magsimula magbahagi ng experience ko po sa mahal na Senyor. Gusto ko pong mag-share ng mga kwento at gusto ko magpatotoo sa mga himala o sa mga pagpaparamdam ng mahal na pong Jesus Nazareno. So gusto ko lang po magpatotoo sa mga masasabi kong tunay na pag-ibig ng mahal na poon. Bukod doon, nais ko ding maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na po sa mga yung naghahanap talaga ng inspirasyon sa mga oras na to. Yung lugmok na, yung naghahanap ng sign mula kay Lord. So, yung video po na ito para po sa inyo. Sisentro lang po ito sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya yung boses ko lang po yung maririnig nyo. Kasama nitong mga kuha ko na video kapag pumupunta ako ng Quiapo, kapag namamanata ako sa Quiapo. So, ang Quiapo po, alam po natin na ito po yung Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ako po, katulad po ng mga nabanggit ko sa mga huling videos o huling episodes, ako po'y deboto ng mahal na Senyor. Mahigit lagpas na ng 1 dekada. At yung ikukwento ko po ngayon ay nangyari mga 2016 po ito nangyari sa pagkakatanda ko. Lumaki po akong yung tatay ko ay nagtatrabaho sa abroad, isang OFW. Noong 2016 nagpe-prepare na siyang mag-retiro sa trabaho kasi halos 30 years na siyang nagtatrabaho sa ibang bansa, malayo sa pamilya, malayo sa amin. Hindi pa naman siya talaga dapat decided na mag-retire nung mismong taon na yun, pero bigla kasi siyang umuwi kalagitnaan ng taon
saglit lang dapat para ano lang siya parang ang sabi niya kasi nun, nakuha lang siya ng murang ticket kaya umuwi siya saglit. Kaso nung sinundo namin siya, habang naghihintay kami kasi bago umuwi magpapapalit siya ng pera. Habang naghihintay magbukas yung papalitan ng pera, natulog muna siya. Kaya hindi ko makakalimutan kasi natulog siya tapos inunan niya yung hita ko. So natutulog siya sa hita ko. Tapos napansin ko habang natutulog siya, napansin ko yung mata niya naninilaw. Kaya nabanggit ko, nasabi ko sa kanya, pati sa nanay ko, sabi ko, bakit parang naninilaw yung mata niya? Nung mga panahon na yun, medyo may nararamdaman na rin pala siyang parang na siya. Kaya parang umuwi siya kasi parang napapagod siya. Ganon. Kaya nag-decide na lang siyang biglang umuwi. Sakto. Napansin ko nga na bakit naninilaw yung mata niya. Ayun, nag-decision silang magpa-check up. So, nung nagpa-check up sila, ako naman nasa trabaho. Hindi ko makakalimutan kasi may training ako noon. May training ako sa yung training na parang graded, yung ina-assess kayo. Tinitingnan kayo kung gaano ka lalim na yung alam nyo dun sa topic na yon, sa training na yon. Tapos nakatanggap ako ng text mula sa nanay ko na nandun na nga daw sila sa ospital. Tapos ang lumabas daw sa check-up ay posible daw na merong issue, merong sakit. Kung hindi daw sa atay, ay sa lapay daw. So, nung una ko nabasa yon, talagang nanlamig ako kasi alam mo yung pakiramdam na buong mula bata hanggang tumanda, hindi mo naman nakasama yung tatay mo. Tapos kung kailan magre-retire na, tagal mo na siyang sinasabihang mag-retire na para kasama niya na lang dyan. Sabay biglang may sakit pa. Tapos yung sakit hindi pa basta-basta kasi ayun nga, naninilaw yung mata, nanghihina. Tapos siyempre alam naman natin pag atay, lapay o yung mga internal organs pa, alam natin na hindi yun basta-basta. Hindi ko makakalimutan nung nabasa ko yung text na yun, lalo kung nawala ng parang nawala sa sarili. Yung training namin, ako yung naging parang pinakabagsak ba, pinakakulelat doon sa assessment. Halos wala na akong nagawang tama doon sa assessment na yun, parang exam siya. Sa sobrang nawala na ako sa sarili. Tapos nung agad-agad din na yun, kinailangan na siyang i-confine sa ospital. So syempre mas maganda naman na ma-confine kaysa naman yung mangyari. Lalo din tuloy akong kinabahan. So yung araw din na yon, dumiretso ako sa Quiapo. Nagdasal ako. Dati nung panahon na yon, kasi weekly pumupunta ako ng Quiapo. Naging thrice a week. Parang every other day lumuluwas ako kasi hindi ko na alam din yung iisipin, hindi ko na alam yung gagawin. Kasi sobrang
wala mawawala ka sa sarili. Ano lang yung iisipin mo. Tapos yung kasing nangyari na yun din yung first time na na-confine ng tatay ko sa buong buhay niya. Kwento niya na sa buong buhay niya, doon daw siya first time na na-confine. Though ano naman, nakakausap naman namin siya, malakas-lakas naman siya. Pero yun nga, ang problema talaga yung paninilaw. Kaya maraming lab test na ginawa. Marami ring chinek. Kasi ang initial findings is may tama sa atay o kaya sa lapay. So ako wala akong magawa kundi magdasal lang. Magdasal, pumunta sa Quiapo. Kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Kailangan ko ng lakas ng loob. Wala akong ibang iniisip kundi magdasal. Ipagpasa Diyos ang lahat kasi sobrang helpless talaga. Hindi mo alam yung gagawin mo. Tapos nakailang araw na siya sa ospital. Nung bandang Sabado, kasi ayaw naman ng nanay ko na mag-leave pa ako. Sabi niya siya na lang daw muna yung sasama at pumasok daw ako sa trabaho. Kaya hindi ko makalimutan, Tuesday, Thursday, parang Monday, Tuesday, Thursday yata yun na nagpunta ako ng Quiapo. Pagdating ng Friday, syempre na yun, last day na ng trabaho. Ayun, pwede na akong magbantay o pwede na akong sumama. Magbantay, dumiretso ako ng ospital. Pinutusan na rin ako na magdala ng yung mga pamalit. Kaya umuwi pala muna ako ng bahay, kumuha ako ng mga pamalit bago dumiretso ng ospital. Tapos ayun, pagdating ko doon, syempre, yun, pagpasok ko ng kwarto niya doon sa ospital, doon talaga yung nakwento na rin sa akin to ng iba na masakit makita yung parents mo na confine. Doon ko napatunayan din yun, yung makita siyang nakaswero, may nakatusok, nakadextrose. So talaga siya, masakit sa kalooban, kung ano yung naiisip mo. Pero napansin ko lang din na pagpasok ko, siguro ayaw niya lang din na mag-alala kami. Kaya nung pumasok ako, siya, medyo masaya at medyo lively ba. Tapos sinabihan niya pa ako na may wifi daw. Binigay niya sa akin yung password para makakonect daw ako. Tapos parang nililibang na lang namin. Ayaw naman namin pag-usapan yung ano bang nangyayari talaga. Ilang araw na siya doon. Parang tatlong araw na yata nun na siyang na-confine. Tapos buti na lang yung kumpanya ko, covered siya ng medical card. Kaya yung running bill umabot na ng 100,000 dun sa mga exam, sa mga lab test. Buti covered pa ng health card. Kaya kahit papano, ang ginastos lang namin talaga yung gamot na bibilhin sa labas. Nung araw din na yun nga, nung dumalaw ako, syempre sobrang nag-aalala bilang anak. Sobrang hirap nun na makita yung tatay mo na nakaswero, naka-confine. Pero hindi niya naman pinapakita na mahina siya. Yun naman ang napansin ko nun. Tapos parang nililibang niya na lang din kami, nanonood siya ng TV. Tapos ayun nga, makwento, madaldal, kung ano sinasabi. Tapos ayun nga,
So, yun yan. Nabanggit ko na binigay niya yung Wi-Fi password. Check ko daw. So, ako naman, sinunod ko naman. Sinek ko yung Wi-Fi. Gumana naman. Tapos pag gana niya, di ba pag nagbukas ka ng internet, kapag merong ang unang lalabas sa phone mo, yung mga notification, kunyari sa Facebook, di ba, yung magpa-pop up siya. Tapos, sasabihin, kunyari may nag-like ng picture mo. Merong nakalagay yan na, si ganito, like your picture, ganyan. Meron ding napansin ko lang, hindi ko makalimutan nung araw na yun. May nag-pop out, may nag-notification sa Instagram. Tapos yung username niya, puro consonant letters lang, hindi ko mabasa. Parang ano siya, parang ang error na notification lang na nakalagay doon. Nilike daw nung account na yon yung isang post sa Instagram. So ako naman, hindi ko naman siya kilala. At na-curious ako kasi nga yung account name niya, hindi ko mabasa. Parang kung parang dami account ba o baka account ng foreigner, baka hindi ko lang mabasa yung pangalan. Hindi ko alam kung Indian o Russian yung pangalan na yun. So, pinindot ko kung sino yun. Pagka-pindot ko nung account na yun, nandun yung full name niya. Hindi ko na maalala yung first name. Pero yung last name niya, Nazareno. Yung last name niya, Nazareno. Hindi ko makakalimutan yun. Nung nabasa ko yun, nung nakita ko yung Nazareno, tumulo agad yung luha ko. Napaiyak ako, tapos ayoko namang makita ako na bigla-bigla na lang umiyak. Kaya nagdali-dali akong nagtago sa CR ng kwarto niya sa ospital. Dali-dali ako nagpunta sa CR, doon ako doon ako punas ng luha. Kasi anong dahilan? Ano yun, coincidence na naman, 'di ba? So nung mga panahon na yun, sobrang puno ako ng worries, puno ako ng agam-agam. Hindi ko alam yung gagawin. Ang kaya ko lang gawin, magdasal, kasi wala naman sobrang helpless ka. Anong gagawin mo? Wala naman magagawa sa ganun. Hindi ka naman doktor. Hindi mo rin alam yung Hindi pa nga alam ng mga doktor kung ano yung sakit niya talaga. Sinabi lang, may initial findings na kung hindi sa atay, ay baka sa lapay yung sakit niya. Pero wala pa talagang conclusion. Wala pa talagang nasasabi na may kung ano yung sakit niya. Ngayon, ang dating sa akin nung nabasa ko yung apelido na Nazareno, dating sa akin is dininig na ng mahal na pong Jesus Nazareno yung mga dasal ko na sana maging maayos na, maging okay na, bumalik na sa normal lahat. Para bang sinasabihan ako na tama na, huwag ka na mag-alala kasi nandito ako. Nandiyan lang siya lagi. At ayun, isa yun sa mga pinaka hindi ko makakalimutan kasi ang hirap ng pakiramdam, ang hirap sa pakiramdam yung merong kang mahal sa buhay na may sakit. Lalo na yung kasama mo na nandun sa ospital, ang hirap talaga. Talagang mawawala ka sa sarili. At sobrang helpless, sobrang hindi mo alam ano yung pwede mong gawin. Ano ba yung kailangan mong gawin. Talagang masasabi ko lang, talagang dasal lang ang pwede mong gawin. Dasal, manalig, at iwasan yung magpanik, tsaka pilitin na
mawala yung mga worries mo, yung mga agam-agam mo. Kaya yun, sinishare ko tong kwento ko na to kasi sobrang hindi ko siya makakalimutan. Ang nakakatuwa pa nun, hindi talaga nalaman nung mga doktor kung ano yung sakit niya. Talagang napilitan din silang i-discharge yung tatay ko kasi eventually hindi nila malaman kung ano yung cause nung paninilaw niya nung una. Tapos ang nangyari lang, nangyari lang, niresetahan kami ng mga gamot na posibleng, yung mga iniisip nila na posibleng sakit niya. Tapos yung nanay ko naman, kasi mahilig yung nanay ko sa mga alternative medicine tsaka mga herbal. Ginawan siya ng diet na pinagbawalan mo muna sa mga red meat, puro lang muna mga vegetable juice, mga gawa sa greens, mga pipino, mga leafy green, celery na puro ginuser. Yun lang muna ang araw-araw yun. Siguro mga isang buwan o parang mga 6 weeks yun na yun lang. Tapos nung umuwi naman kami, parang back to normal na. Nagme-medication lang siya, tsaka nag-herbal. Pero hindi ko na siya nakitang nanghina. Tapos eventually, hindi na rin siya naninilaw. Kaya yun, laking pasasalamat ko yun na hindi ko makakalimutan yun. Hindi alam ng mga kapamilya ko, pero hindi ko yun makakalimutan kasi para sa akin, isa yun sa pinaramdam talaga ng mahal na pong Jesus Nazareno na nandyan lang siya lagi. Kailangan lang natin manalig, kailangan lang na huwag tayo matakot, kailangan lang din natin tumawag at magdasal. So ayun, gusto ko pong i-share to sa lahat ng mga nawawala na ng pag-asa dyan. Huwag po kayong matakot, huwag kayong mag-hesitate na lumapit sa Kanya. Kausapin niyo siya kahit anong oras, kahit saan, kahit wala kayo sa simbahan. Kausapin niyo siya at humingi kayo ng lakas ng loob at ibibigay niya yan. So, dito po nagtatapos yung pagbabahagi ko. Dito nagtatapos yung episode na to. Sana po suportahan niyo po yung mga susunod pa na episodes. Kung nais niyo rin pong magbahagi, kung gusto niyo pong mag-share, kung meron kayong sariling alam ko marami diyang mga may sariling kwentong Nazareno na may kanya-kanya kasi tayo lalo na pag fiesta ng mahal na senyor, ang sarap panoorin sa TV yung mga kanya-kanyang kwento na ini-interview. So kaya po kung gusto niyo ring mag share at gusto nyong basahin ko dito, i-post ko dito, pwede naman send nyo lang sa email na ginawa ko, yung send nyo lang po sa kwentongnazareno@outlook.com kwentongnazareno@outlook.com. Send nyo lang po dyan, babasahin ko po yan dito para po ma-share din natin sa iba. Huwag po kayong mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba dahil na-inspire at motivate sila. Higit sa lahat, posible rin kasi na yung kwento mo, baka yun yung makasalba sa buhay ng iba. Hindi natin alam na baka yung kwento nyo, yung palang hinihintay na marinig ng iba. Ng ibang tao. Baka sakali na makatulong ka, nawawala na sila ng pag-asa, ayaw na mabuhay, pero yung kwento mo, doon pala sa kwento mo,
doon pala sila mabubuhayan ulit. So tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede rin po na kung meron kayong kilala na sa tingin nyo nangangailangang makapakinig ng mga ganito, yung mga kwentong maaari po natin i-share doon sa mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo, kapamilya, lalo na yung mga nalulugmok na po, yung mga nawawala na ng pag-asa sa buhay. Yun po yung isa sa reason talaga bakit ko ginagawa to, kasi gusto kong i-share at gusto ko ring magpatotoo sa mga himala ng mahal na Senyor. So muli, maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-like, comment, share at subscribe. Makakatulong po yan para mas mapalagana po natin yung mga kwento na to, yung video, para po mas marami po tayo maabot ng mga taong may problema at gustong makapakinig. Ayun po. Salamat po. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa pag-ibig at walang hanggang pagpapala mo. Amen. Amen.